umano ay naghahangad na maging vice-presidente, presidente. Ano masasabi mo doon? So, masasabi ko, hindi pa mumulitiko ang mga sinabi ni Amy Marcos. Ito ay sinabi niya dahil kapatid niya at mahal niya si Bongbong Marcos. Dahil si Amy Executive Secretary Lucas Bersamin saying he did not resign, but was told he had to go. That's contrary to Malacanang's announcement Monday he quit his post out of delicadeza. Our colleague here in ANC, Karen Davila, posting on her social media her conversation with Bersamin, who said a certain person called him November 17th that he had to go, but he... Lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Greg nagbabalik ko. Siyempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yan ang sinasabi ko sa inyo, no? Diba? Sabi ko sa inyo kahapon, merong malaking listahan na 51 na government official ang involved sa trillion pesos flood control corruption. Nilabas ho. Ilalabas o nilabas? Meron na kasi listahan eh. Maraming mga pangalan na nandun. 51 eh. Biruin nyo puro magdanakaw. Puro sangkot sa flood control. Di ba? At ito pa ano sabi rito? Sen Marcoleta nagtanong, bakit hindi imbestigahan? Hindi, tanong lang taong bayan. Kasi yung reserve gold, nawawala na. Asa na ba yung reserve gold? Sige nga. Diba? Yung 550 flood control, diba lumabas ang katotohanan, dinorobo, ghost project yung iba. Ngayon, simulan nyo rin imbestigahan yung mga balulong, yung pinaka-big fish. At itong reserve gold, hanapin na rin. Diba? Bakit binenta ng mura? Para saan? Itago ang pera, ganun ba yun? At nakakapagtaka, bakit nagdesisyon agad ang Supreme Court? Ang sabi dito, kampo ni De La Rosa umalma sa pagbasura ng Supreme Court sa hiling na ilabas ng Ombudsman ang YCC warrant. Bakit ibinasura agad? Di ba si yabang-yabang nila meron na. Yan, lagi nilang panakot. Meron ng warrant. Pero wala pa raw yung pinaka hard copy, ika nga. Meron daw sa cellphone eh. Defensor, bakit hindi imbestigahan si Romualdez? Bakit nga hindi nyo inimbestigahan? Anong meron? Bakit ayaw nyong imbestigahan yung malaking isda? Ilabas nyo na. Ang alin? Ilabas nyo na para magkaalaman ang listahan sa sambayan ng Pilipino. Lagi nyo lang tinatago, pero nagkakatotoo naman. Lumalabas sa katotohanan na masyadong mga durobo yung 51 na katao o 51 na government official na nababanggit dito. Ayon sa post ni Napoles Thor, breaking news, Zaldico releases the list of top 51 government officials involved in the trillion peso flood control corruption. Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Yeda Marie Romualdez, Julian Romualdez, Zaldico, Boying at John Vic Remulla, Lucas Bersamin, Claire Castro, Risa Ontiveros, Tito Soto, Ping Lacson, Loren Legarda, Rafi Tulfo, Jervil Luistro, Miguel Suarez, Dong Gonzales, Rog Gutierrez, Jude Asidre, Edwin Guardiola, Benny Abante, Terry Ridon, Ace Barbers, Dan Fernandez, Zia Alonto Adiong, Paulo Ortega, Antonio Trillanes. Anak Bayan Party List versus... Kita nyo yung mga pangalan na yan? Halos lahat yan bumabatikos kay Bibi Sara. Kaya naman pala, nakinabang sa flood control. Di ba? Meron pa ditong Pimentel. Nako. Meron pang Chua. Meron pang Abante. Halos lahat ng umaatake kay Bibi Sara nandito eh. Meron pang yung Ob-Ob, yung Gadon.
Andito rin yung, nako po, grabe. Hindi to biro ha, listahan to na nilabas mismo. Ni Saldico, 51. Oh, halos, eto rin yung Garin. Andito rin yung Dilima. Oh, meron ding Akbayan. Oh, yung tabingi yung muka, andito rin. Eto, pag nakikita nyo sila nung dating investigasyon, sila yung bumabatikos at bumibira sa mga Duterte. Paano hindi bibira? Bayaran pala at tagasunod lang pala ito ni Balulong. Nilabas ni Saldico, ang listahan. Kakagulat ito O ngayon kayo mag-deny. Tanda niya, Kabataan Party List Rene Co, ACT Teachers Antonio Tino, Gabriela Party List Sara Elago, Leila de Lima, Janet Garin, Stephen John Paduano, Johnny Nako, Pimentel, yun pa. Joel Chua, Alfredo Garbin Jr., Roland Valeriano, Nako, Lordan yun pa. Suwan, Romeo Acop, Jefferson Konghun, Romeo Bronner Jr., Nicolas Torre III, Romel Marbil, Larry Gadon, Arlene Brosas, Raul Manuel, Anton Lagdameo, Manuel Bonoan, Gibo Teodoro. Kaya nga ba sila ay against at tila gustong mapatalsik sa pwesto si Vice Andyan lahat yung grupo ng mga Tuwadcom, yung Tricom, at yung bagong tatag. Yung si Kokay, nandito rin eh. Yung taga Sambales, andito rin. Halos lahat ng bumibira kay BP Sara, ito. Pati yung nasa Senate President at contemporary, andito rin. Ilan, ang dami mga senador. Simulan mo dito kay Virus, kay Tuta, kay Locson. Nako, ito yung mahirap, yung Garda. Oo. Halos lahat magkakampi sila. 51 versus isa kay BP Sara. Hindi sila nanalo sa isang Agila ng Davao. Babae pa yan, Hindi sila nanalo. Pilit pinababagsak, hindi kinaya ng power. 51 na 51. Marami pang bago na kisawsaw dyan. Ano nangyari? Hindi kayo umabante, no? Gawa-gawa na naman kayo wento, no? President Sara. Dahil kapag naging presidente si Vice President Sara sa 2028, siguradong sila ay mababalikan. Tama. Samantala'y kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang totoo ang sinabi ni Zaldico na 100 billion pesos insertion sa 2025 budget. Di ba sinabi na nga niya, ano pang problema doon? Di ba totoo yung sinabi ni Saldico na 100 billion? Ano pinagpuputok ng butsin nyo? Inamin mo na rin na totoo. Di ba nag-agree ka? Ngayon, yung sinasabi na 25%, doon ka hindi nagiging agree. Pero bawal pa rin ang insertion, boss, amo manager. Oo, yung video mo na pag-agree at inamin mo totoo, yun ay isa ng ebidensya para na mapatunayan na uma-agree ka at alam mo rin yung 100 billion. Sino ngayon ang kahiya-hiya? Nalaman ng sambayan ng Pilipino. Diba? Nakakahiya kayo. Alam nyo nang ninakawan, dinurobo ang sambayan ng Pilipino, pinagtatanggol nyo pa. Subalit iginiit niyang hindi alam, hindi nag-utos at hindi sangkot si Pangulong Marcos Jr. Sa plenary deliberations ng Senado para sa 2025 budget, sinabi ni Lacson na may mga opisyal sa Malacanang na nag-misrepresent umano sa Pangulo at ginamit ang kanyang pangalan para sa kickbacks. Wow! Talaga? Saan pupunta ang kwento mo? Paniniwalaan ka pa ba ng taong bayan? Kung gusto mong sabihin at gusto mong paniwalain sila, kaya mong paikuti sa para, mali. Eto, baka magulat kayo mga kasama na itong si E.S. Bersamin ay may post at in-interview ata siya, di umano, hindi ko sure Parang hindi daw siya nag-resign. Nagulat na lang siya, in-announce ng under na nagpasa siya ng resignation. Tama ba? Hindi siya nag-resign. Nagulat na lang. Pinalitan ng mama. Bakit?
Yes, Bersamin, magsalita ka na rin para magkaalaman. Para magkaalaman, marami pa naman darating na pagkakataon. Hindi pa naman natatapos yung mga rally nila dyan. Pag ito umakyat sa entablado at nagsalita, tas-tas na ito si Bungit. Wala nang patutunguhan. Diba? Yung isa, yung babae, 3 yan. Nag-resign daw kuno. Wala namang resignation. Pag nagsalita itong babae, baka mamaya, pinalitan din o kusang pinag-resign at hindi nag-resign, kusang pinag-resign o pinilit mag-resign, ibang usapan. Talagang nanloloko na talaga sila. Sino? Yung mga kampo na mga magnanakaw. Sino ba sila? Marami sila. Yung magpinsan at yung listahan dito na 51 na government officials. Pinangalanan ni Lacson na ang dalawang nagbitiw na opisyal. Ito ay sina Adrian Bersamin at DepEd Undersecretary Olaivar. Sila umano ang dahilan kung bakit naniwala si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na ang bilyong kickbacks ay para sa Pangulo. Wow, pati ba naman yung nag-resign, isasama nyo pa sa istorya nyo? Kaya galit na galit ang taong bayan sa inyo. Katunayan, dun sa rally, si Kuya Parak ay nagsalita. Mabibigat din ang mga mensahe ng bata, ng mama. Pero siyempre, kahit mabigat, merong paninindigan ito. Hindi lang basta boses ito, ha. Kaya gusto ko iparinig sa inyo kung ano-ano yung mga maririnig nyo dito. Viral na ito eh. Viral na. Alamin natin. Kapatid niya na si Bongbong Marcos ay bangag at adik. So unang-unang sa lahat, General Browner, kung merong kang bayag, mas mabuti na pagtuunan nyo ng pansin etong mga politiko na nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Tama. Di ba nagpayag na si Senator Amy na kinumpirma niya na adik ang kanyang kapatid? Ngunit naglabas din ng payag si Sandro Marcos na ito ay isang pamumulitika lamang dahil si Senator Amy di umano ay naghahangad na maging Vice Presidente, Presidente. Ano masasabi mo doon? So masasabi ko, hindi pamumulitiko ang mga sinabi ni Amy Marcos. Ito ay sinabi niya dahil kapatid niya at mahal niya si Bongbong Marcos. Dahil si Amy Marcos ang naging ina at naging tatay niya noong panahon nila doon sa ibang bansa sa Hawaii. Kasi ito yung nagpalaki. So bilang kapatid, bilang ate, priority niya na alagaan ito si Bongbong Marcos at walang gusto o kahit ano nakapalit itong si Amy Marcos kaya sinabi yun. So hindi yun pamumulitiko, Mr. Sandro. So siguro congressman si Sandro, matalino naman siya. So wag masyadong magpalata ng bobo. At yung pagtakip ni Claire Castro doon sa mga sinabi ni Amy Marcos, hindi kami maniniwala sa mga sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang dahil hindi ka panipaniwala ang lahat ng testimonyang sinasabi netong sa Malacanang. Puro fake news. Okay? So yun, ano pa? AI daw yung video ni Saldico. So hindi AI ang video ni Saldico dahil sabi nga ni Dante Marcoleta, ang AI walang anino. Yung video ni Saldico ay merong anino. At unang-una sa lahat, yung video na pinost ay doon mismo sa Facebook page account ni Mr. Zaldico. Yan, tama. Hindi vlogger nang galing. So siguro ang AI yung utak ni Claire Castro. Next question. Isipin nyo kahit ano pa ang pagtatanggi nila, AI. At meron banat nga dito yung pamangkin si Charis, na AI daw at itong si Manang Amy ay hindi raw anak. Sa bagay, porkit na alam natin marami ng enhancement si Manang Amy, hihahamunin naman sila nito. Magpa-hair follicle test muna kayo bago natin pag-usapan niyang hindi ako kadugo. Pag-usapan yan in the right place, in the right time. Ganon! Ito Nako, ito magandang Senator Marcoleta. Pag-usapan nga yung ginto. Huwag walang bahala yung ginto na yan. Kasi marami nagtataka, ang dami-dami ng ang dami-dami ng ginto na sana ng Pilipinas. Bakit naubos? 'Di ba? Yan yung unang nababalita . Noong pong yan. taon,
Mr. President, ayon po sa International Brokerage Tracking Website, ang Pilipinas po ang nagbenta ng pinakamalaking volume ng ginto sa buong mundo. 24.95 tons. Dahil mo sa pangyayaring ito ay bumaba ang ating gold holding sa 134.06 Yan. tonelada na lang. Ang Thailand po, Mr. President, ayon po sa ulat na ito, ay nagbenta lang ng 9.64 tons. Ang Uzbekistan ay 6.22 tons. Ang Mongolia, 1.33 tons. Grabe, no? Saan po ba yung Mongolia, Mr. President? Mongolia nasa Central Asia, Mr. President. Pwede po tayong makarating doon. Kilala ko ho yung Deputy Prime Minister doon, Mr. President. Kaya Kaya ako gusto po natin tinatanong pumisita. ay alam ko pong kaibigan niyo yung Deputy Prime Minister. Ang Singapore po, Mr. President, nagbenta 1.18 tons. Tonelada to, ha? So kung pag-usap po yung financial standing po ng Singapore, ay malayo po tayo pero talagang bakit po tayo nakapagbenta ng ganong karami? Ano po ang naging batayan, Mr. President? Unang-una, bakit po 24.95 tons kagad? Ba't di naman Yan. 2.4? Mr. Ang President. dami kagad, no? I was advised, Mr. President, by the BSP that it's part of their portfolio management. So from time to time, they would adjust their portfolio depending on the situation and depending on the risk. So in this case, they sold gold and transferred to another asset class. Ang kagandahan ho dito, Senator Marcoleta, kumita naman ho tayo dahil mataas ang presyo ng gold ngayon. So, Saan na nga yung pondo, boss? Amo manager, ha? Asa na ho? Pwede nyo ba ipakita? Kumita, asa na ho yung kinita? Nagtatanong lang ho kami, ha? Kasi, oo, wala nang gold, hindi pa makita yung pera. Kaya gusto nang makita ng taong bayan kung nasaan ba talaga yung pinagbentahan ng reserve gold. Kasi baka pagtapos ng termino niyan, wala nang kinita. Wala pa yung reserve gold. Wala na talaga ang Pilipinas. Back to zero. Lugmok na lumok. Dapang-dapa. Tapos sasabihin, makakaahon daw. Ha? Itong taon o susunod na taon, never na makakaahon. Pag ganito ang nababalita na puro magnanakaw, ang mga listahan na binitawan ni Saldico, wala na, hindi na. Matagal pang makaahon. Matagal pa makabawi. At matagal pa makarecover. Kaya kawawa ang bayan eh. Di ba? Maski dito sa usapin ng kampo ni De La Rosa, umalma kasi. Bakit? Umalma sa pagbasura ng Supreme Court na hiniling. Naghiling kasi na ilabas ng Ombudsman ang ICC warrant. Kasi baka tago sila ng tago at si Senador De La Rosa ay pumasok dito sa Senado, bigla na lang siyang arestuhin. Dapat alam niya kung meron man at wala. Diba? Kasi mamaya, isakay na lang uli siya, dalhin doon, wala nang magagawa. Huwag lang sa airport. Kung sa mga bahay lang o sa mga makikita ng mga tao, tiyak may hirapan sila. Dahil kidnapping na naman yun eh. Kidnapping ang lalabas doon eh. Gawin nyo muna sa Pilipinas bago nyo ipadala. Sumobra na kayo. Ang dating Pangulo na napakabuti ay napadala nyo ng ganong kabilis. Ngayon, may hirapan kayo kay Senador Bato. Pag sa mga maraming tao nyo ginawa yan, wag lang sa loob ng mga sa mga kampo na yan. Dahil hindi makakapasok ang taong bayan.
si Attorney Israelito Torion. Hmm. Magandang umaga po. Oo nga naman, kasi wala namang jurisdiction eh. Bakit pa nakipag-cooperate, di ba? Yun ang punto ni Atty. Torion. Yung continuous cooperation, either kung sino man ahensya ng gobyerno ang nakikipagsabuatan pa sa ICC, yun ang questionable. Di ba? Dapat hindi na nila ginagawa yun. Walang jurisdiction. Tapos na ang jurisdiction ng ICC rito. Matagal na. Kaya yun, tama talaga na i-questionin. Yung TRO, kaso binasura. Bakit? May kumpas na naman eh. Yun naman pala ay hiniling ng Congressman. Na gusto niya maging trabaho. Para saan? Alam nyo na. Atakihin ang mga kaalyado ni Bibi Sara. Ngayon, mapunta ulit tayo dito sa executive secretary na si Bersamin. Ang sabi dito, former executive secretary Bersamin, I did not resign. I was told I had to go. Bakit? I was told I had to go. Bakit nga? Anong rason? May nagawa ba siyang mali? May problema ba? Ano ang rason? Bakit? Sinabihan siya na kailangan niyang umalis. Former Executive Secretary Lucas Bersamin Yan. saying he did not resign but was told he had to go. That's contrary to Malacanang's announcement Monday he quit his post out of delicadeza. Our colleague here in ANC, Karen Davila, posting on her social media her conversation with Bersamin, who said a certain person called him November 17th that he had to go, but he said the call was not from Malacanang. Bersamin also telling Karen Davila he is not the mastermind of anything. The former executive secretary adds he needs to protect himself and his reputation. Talaga? The palace announced that Bersamin and Budget Secretary Amina Pangandaman resigned out of delicadeza after they were dragged by resigned Congressman Zaldico into the corruption scandal hounding this year's national budget. So, kita nyo ha. Ito, nagbalita rito. Hindi siya nag-resign. So, merong nagbalita na para sa delikadesa, bigla-bigla na lang merong nagsalita na nag-resign daw yung dalawa. Yung babae tsaka ito si Secretary Bersamin. Ngayon, sinungalingan niya na hindi siya nag-resign. Meron lang nagsabi na kailangan niya na umalis. Ganon sila. Pag nagamit ka na at alam nila na hindi ka na functional o hindi ka na ayaw mo na sundin ng mga utos nila, kaya ka nalang gawa ng kwento na nag-resign ka. So yung hinihintay lang natin, ito actually, matindi na yung pagdi-deny nito na sa mga bagay-bagay na flood control eh. Pero sinibak pa rin siya. Hindi natin alam kung sinibak ba talaga o tinanggal. Pares din yun eh, no? O talagang gusto niya lang umalis. O ano man yun. Kung ano yung dahilan nun, sigurado lalabas yan. Konting araw pa lalabas kung anong dahilan yan. Kasi ganun din yung ginawa kay NBI Director, di ba? Ganun din eh. Hantayin din natin magsalita yung DBM, Department Match. Yung babae na nag-resign. Palagay natin magsasalita yun. Kasi matapang yun. Tsaka nasa batas nila, bawal yung ginagawa ni Bungit-ngit. Kasi ano po yun eh, Islam. Siguro na niya na bawal to. Yun, baka nag-resign. Hindi natin alam na nag-resign kasi si Bersamin tinanggi na nag-resign siya eh. Baka sinibak dahil ayaw na rin sumunod, ganun ang pwede mangyari. Pero mabait yun si Mina. Islam po yun. Bawal sa kanila yung mga ganyan nangyayari. Part lang siya ng government. Naging empleyado rin lang siya ng government. Pero hindi magagawa kasi ng ng Islam. Hindi ko pinagtatanggol pero ganoon po ang batas ng pag ikaw ay nagnakaw, kasalanan. Kasalanan ho yun. Siguro ayaw niya na sundin yung mga utos ng nasa taas. Mas pipiliin ko na lang umalis. Abangan natin ang totoong kwento. Hindi naman sa hindi porket sabihin natin na lalabas ang katotohanan dyan eh. Bakit bigla silang sinibak o sinibak man o umalis man? Kung ano yung totoong kwento, lalabas at lalabas. Bakit nila bigla-bigla na lang sinibak? Kung ano man yung totoong kwento kasi nga na-involved. Kung halimbawa ako naman, wala naman akong kinalaman,
dinawit ang pangalan ko at malinis naman ang konsensya ko, eh bakit pa ako magpapatuloy? Di magre-resign na lang ako. Oh. Tapos ngayon, magsasalita na lang ako na totoo pala yung sinasabi ni Saldi ko. Ganon. Ganon. Tuloy. Senator Panfilo Lacson clears President Marcos from allegations by No, clear resigned na naman. lawmaker Zaldico. He ordered a 100 billion peso insertion in the 2025 budget. RJ Cruz reports. During Tuesday's deliberation of the 2026 budget, Ulitin na naman natin yung pag-agree niya sa 100 billion insertion. Ulitin na naman natin. Given na ho na hindi napatunayan yung 25 na kickback, yung 25%, pero yung insertion, masama yun. Pagdanakaw yun. Hindi pa rin siya kasali. Hindi pa rin siya, talagang ipagtatanggol nyo pa rin talaga. Hindi naman daw yung ginagamit daw yung pangalan ng nakaupo. Defensor, bakit hindi imbestigahan si Romualdez? Yan ang alamin natin sa balitang ito. Bakit nga hindi? Lagi na lang ayaw imbestigahan yan. Malakas talaga, no? Darating din yan. Sasabi ninyo dito sa video nga ni Zaldico. Yung sinabi ni Saldico na yan, nagulat ako kasi nung una, if you recall, lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Hindi pinatawag yung 19 na nagbabantay. Nandiyan pa tama. naman sila. Hindi tinawag si Mark Teksay. Hindi tinawag si Paul Estrada. All of a sudden, si Gutesa na yung may problema. Isa nga yung witness eh. At saka sa lahat ng witness, and madalas ito sinasabi ng lahat ng tao, siya yung least, wala siyang natanggap na pera, hindi siya congressman, hindi siya senador, hindi siya politiko, hindi siya contractor, hindi siya DPWH. Wala nga siyang wala siyang interest, wala siyang kikitain dito sa kwentuhan na to. Hindi naman siya naiipit eh. Talagang konsensya lang ang nagdala sa kanya na magsalita sa Senado. So Nung nagsabi si Saldico na presidente na involved, doon na ako nagulat. Yan. And ako, Yan. maniniwala. Well, of course, the president has to defend himself, paliwanag niya yan. Pero itong mga nangyayaring to, at yung pag-iipit na ayaw na imbestigahan si Martin Romualdez, yung narrative sa Senate, at saka yung nangyayari sa ICI na puro mga maliliit na kontraktor, I'm sorry, hindi maliliit, mga maliliit na empleyado ng DPWH, at saka yung mga kontraktor lang na damay, parang iba naman yan. Hindi na yan ang tamang kwento. So Kong Mike, ito, you mean to say si Gutesa, itong kalat ng pahayag niya, what is he asking for in exchange? At the very least, at least the security of his family. Is that something that you can provide him with? Or he's really out of your hands? Nung lumapit siya sa'yo, he must have also felt something na why he came to you, no? Ano yung, was there a third party? Kilala mo ba siya from before? Sino nag-introduce siya sa iyo? At saka, yun na nga, no? Anong kapalit? Whether monetary or at least his security man lang. Pati yung nagpakilala sa akin yan, is a friend from UP. Hindi politiko, walang political involvement, walang alam sa lahat. Sabi lang niya, pakinggan mo to, tingnan mo kung ano. So, nung nagkwento na si Gutesa, and yun, sinabi niya na lahat, nung kwento niya, sabi ko, sandali, mas maganda ikwento mo yan kay Senator Marcoleta. Tama, In tama. fairness, walang inihingi si Sergeant Gutesa. Not even Okay. security? Not even security. Ang nangyari pa nga dyan, in fact, today, as I'm talking now, na-secure na namin yung pamilya. Kasi nung una, hawak nila si Gutesa. So ang feeling ko, safe, di ba? Protected nila. Pagkatapos, yung mga kaklase, yung mga Marines. kamista, yung mga kamista ni Gutesa, tumutulong naman, nagbabantay sa pamilya ni Gutesa. Ngayon, nung nagsalita na si Saldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa, then una pala yung recantation, yun na nag-worry na ako. Sabi ko pinasabi ko sa pamilya na magtago na sila. Ang pamilya ayaw naman. Kasi ang worry siguro nila, baka pag nawala din sila, may mangyari kay Gutesa. In the case of Gutesa, ayaw din naman siguro niyang gusto niya, nalolocate niya yung pamilya niya. Alam niya kasi takot din sa may mangyari sa pamilya niya. Pero lumabas si Saldico, sabi ko, pakisabi, wag na. Magtago na sila
parating na lang kay Gutesa in one way or the other na safe na yung family kasi mahirap na ho yung sitwasyon eh. Sabi nga nung family, masyado nang dumami yung pumapaikot. Oh. And the family doesn't even want to talk, di ba? Oo. Kasi hanggat wala sa kanila si Gutesa, hanggat hindi safe si Gutesa, ayaw din nilang may gawin to jeopardize his safety, to Oo. jeopardize his life. Oo. Yun narinig nyo naman mga kasama. Naging hindi maganda yung sitwasyon nung simulang lumabas si Sergeant Gutesa. Pero, ang katotohanan pa rin ang nananaig, di ba? Kita nyo naman, kahit gipitin pa nila, may lumalabas na panibagong mismo na si Saldico ang nagsasalita. Kaya kung umabot sa video natin, hanggang sa muli lagi share, bye-bye!